Walang hiya talaga itong mga bangag, mga kababayan, ano? Matapos mabutata sa kanilang Plan A, People's Initiative, mga kababayan. Plan B, impeach Sara. Ngayon naman, mga kababayan, mayroon na naman silang Plan C. Aroy. Dahil nagbabalak na naman, mga kababayan, na magkaroon ng charter change para maamyendahan ang konstitusyon. Yun. Eto na nga ang sinasabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, na gagawin lahat ng Marcos administration para mapanatili dyan sa pwesto. Perpetuation in power, mga kababayan. Yan mismo ang sabi ni Sara Duterte. Siyang gagawin ng mga taong ito, na Marcos at Romualdez, mga kababayan. No? Balita ngayon, Inquirer, at sinabi mismo, declaring Castro, na hindi tututulan ni Ngagva, mga kababayan, ang charter change sa isusulong ni Romualdez sa Kongreso. Ay. Panoorin niyo po, ha? Ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwan. Oo, kung ikagaganda daw. Sama-sama tayong babangag muling. Para hindi na mabutasan ang lumang mga... Para hindi na mabutasan. Kayo nga ang mambubutas dyan, eh. Ay, Diyos ko, mga animal na to, no? Ito talagang mang-twist ito si Clearing, mga kababayan, no? Grabe, no? provision dito sa Constitution. Para hindi na daw mabutasan, mga kababayan, pero binubutasan ngayon. Hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Hindi ito tutulan ng Pangulo. Pinupush pa nga ng mga kakampi nyo. Young says President Bongbong Marcos will not oppose calls to amend the 1987 Constitution. Hindi ako mag-uupo sa mga calls, tapos sila lang din ang nagko-call, mga kababayan, yung mga kakampi niya. Natural. Kayo lang din dyan, eh. I-o-oppose nyo. Plano nyo nga yan. Through a constitutional convention, as long as it will help improve the charter. Ay, nako. Si Amy na mismo nagsabi niyan, mga kababayan, ha. At saka si Sara. Ang sabi nga ni Sara, nung pumunta sila sa Malacanang, mga kababayan, dahil kinastigo nila si BBM, bakit nagpa-file ng impeachment itong mga kakampi niya? Kakampi ni BBM, mga kababayan, sa Kongreso. Sabi ni BBM, ganyan talaga yan. Politika, ganyan daw, mga kababayan. And then, may binanggit daw si BBM, mga kababayan, tungkol sa charter change. And then, pumalag si Amy, nag-away daw ang dalawang magkapatid, mga kababayan. Narinig mismo daw, mga kababayan, ni VP Sara Duterte. At sinabi din daw ni Tambalustos, kasi andun si Tambalustos, mga kababayan, na gusto niyang magpresidente. First hand information sa mga tenga mismo ni Sara, mga kababayan, sinabi ni Tambalustos yan. In a privileged speech on Monday, August 11, House Deputy Speaker Ronaldo Puno said evolving demands of Abandon na ba ang inyong impeachment na plano kay VP Sara? Ha? Pero mas delikado ito, mga kababayan, itong charter change nila. Dahil pwede nilang ilagay doon na wala nang mga kababayan, 2028 na election. Mas okay pa yung ma-impeach si Sara Duterte tapos mga kababayan, magkakaroon pa rin ng election kung walang charter change dahil hindi nila inamyandahan Pwede pa tumakbo si Baste o si Bongo o si Bato. And then, ipapardon nila si Sara, mga kababayan. Pero ito, charter change, wala na talaga. Pwedeng hindi na magkaroon, mga kababayan, ng halalan. Dahil, iaamyenda nila Sila na ang magdedesisyon, mga kababayan, kung anong ilalagay nila dyan. governance compel lawmakers to consider charter change or amendment. Wow! Plan A, Plan B, Plan C. Mabuti naman, mga kababayan, mabait talaga ang Diyos sa atin. Hindi pa rin tayo inabandona ng Diyos, mga kababayan, na hindi sila nagwagi sa kanilang bagoong Pilipinas. Ito ang totoong dahilan, mga kababayan, kung bakit pinupush talaga nila, pinondohan nila ang bagoong Pilipinas na manalo doon sa Senado. O ayun, mga kababayan, disaster ang nangyari. Dahil kung nangyaring landslide ng bagoong Pilipinas, siguradong lusot na itong pinaplano nilang charter change. Ngayon, mga kababayan, mahihirapan silang lulusot yan. Dahil kaunti na lang ang mga tao ni Ngagva dyan sa Senado Constitution's wording. Yung sinasoto na lang sila, virus, yung mga dilaw, mga kababayan. Yun na lang ang natitirang tao ni Ngagva dyan. He cited the interpretation of the word forthwith in Article 11 of the Constitution, which covers impeachment. He noted how an ambiguous term can become the justification. Lokohin mo kami. Kunwari, mga kababayan, yan ang kanilang mga target. Pero, kapag ma-open nila yan, con-con, mga kababayan, isisingit nila yung gusto nila. Natural, hindi nila aaminin yan ngayon. Iba ang kanilang ipo-point out, mga kababayan. Pero, katulad ng
BICAM na kung saan doble, triple, 10 times na lumaki ang kanilang pondo. Ganyan nila isisingit yung provision mga kababayan na siguro ma-extend ang termino ni Bangag at saka ni Tambaluslos. Huwag kayong papayag dito mga kababayan, plan C for nila. what he described as legislative inaction, procedural manipulation, and the loss of accountability. In a briefing on Tuesday, August Ayan na si Auntie Claire mga kababayan, yung clearing. 12, Palace Press Officer Claire Castro argues Open that arms. the framers of the 1987 Constitution already made the definitions and provisions clear. She says any perceived ambiguity was merely crafted to favor certain interests. Hindi daw kukontrahin ni ngag-ngag mga kababayan. Charter change. But she says the president will be open to constitutional amendments if it will close Okay talaga dahil sila ang may plano niyan, sabi ni Sarah. any loophole in the provisions. Sa ngayon po ay hindi pa po masasabi ng palasyo at ng Pangulo Hindi ba sasabi? Nasabi nyo na nga kay Sarah Hindi nila madideny yan mga kababayan dahil si Sarah mismo ang nakarinig. Nagbabalak sila ng charter change. Perpetuation in power nga. kung ano magiging reaksyon dahil hindi pa naman po nakikita ang detalye na Sige. gagawin patungkol po dito. So, kung ito naman po Tumataas na yung ilong mo kasi sinungaling ka. ay ikagaganda at ikaliliwan Kagaganda, sama-sama tayong babangag muli. para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa From Constitution, the words of the butasan, mga hindi naman po ito mabubutas. natutulan ng Pangulo. Sige. Sige, bahala Critics kayo. have called out the Pero hindi yan papayagan din ng sambayan ng Pilipino. Senate's delay in initiating the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. The 1987 Constitution mandates the upper chamber to forthwith proceed with a trial. Hindi pa rin kayo natunawan dyan sa impeachment? Sige. Ubusin yung oras nyo dyan. Once it receives the articles of impeachment from the House of Representatives, forthwith is generally understood to Sige, mean forthwith, And then, nung in-archive mga kababayan, galit sila dahil pinortwid daw. immediately. Ay, nako. However, the term became contentious as the impeachment process overlapped with the transition from the 19th to the 20th Congress in June. The Walang iya talaga itong mga animal na itong mga kababayan. No? Grabe. Akala mo kung sino ang gagaling mga kababayan na gusto pang manatili dyan sa pwesto? Kung napakahusay nyo, napakaganda ng performance nyo, why not? Coconut. Pero ganyan kayo ngayon pa lang mga kababayan. Wala nga tayong nakitang mabuting ginawa. Puro kabalastugan. Balak pang magtagal sa pwesto mga kababayan. led to a temporary impasse before the Senate decided to convene as an impeachment court during the 19th Congress. The Senate has since archived the impeachment complaint against Duterte. Lagay na sa kabaong, ang impeachment. Kahit pa anong ngak-ngak nyo dyan. Kung hindi babalik na rin ng Korte Suprema, wala kayong magagawa. Kaya mga kababayan, nag-plan C. Charter change The ang mga Supreme animal. Court's ruling that the case was deemed unconstitutional. Unconstitutional. Malacanang says Vice President Sara Duterte should have responded to allegations of her alleged misuse of confidential funds. Bakit hindi ba? Yan ang sinasabi nila lagi mga kababayan na hindi daw sumasagot si BP Sara. Sinagot na nga kayo, hindi lang kayo nakakaintindi. Ang sagot dyan, let COA decide dahil ang COA ang taga-audit. Kung mayroong ginawang kurakutan si Sara Duterte mga kababayan, makikita yan ng COA dahil ino-audit yan ng COA. Samantala mga kababayan, alam nyo ba itong audit ng mga kongresista sa kanilang budget mga kababayan? Hindi kagaya ng kay Sara na talagang total na mga document mga kababayan na dapat mga resibo, lahat isasabit niya. Etong sa Congress mga kababayan, ang audit nila sa COA, certification lang. Liquidation by certification. Magsusulat lang sila mga kababayan, I certify na nagastos ko na ang pera na inilaan sa akin. Bilyon-bilyon na pera. Tapos, yan lang mga kababayan, ang audit ng mga kongresista. Dahil, sila lang din ang gumawa niyang batas na yan mga kababayan O, diba? Batas ng mga buhaya mga kababayan. Tapos, etong si Sara, fully audited sa COA mga kababayan. Tapos, sinasabihan pa nilang kurakot. Diyos ko. At eto namang media mga kababayan, paulit-ulit na binabalita na hindi daw sinasagot ni Sara. Sinagot na kayo mapailang beses, hindi lang kayo nakakaintindi. Tainga! Ikaw tainga, lalo ka na. At mga kasamahan nila mga kababayan, lagi pinaportray. Hindi sinasagot ni Sara, hindi sinasagot ni Sara. Palibasa mga kababayan, Inquirer, kamag-anak ni Tambaluslos ang may-ari niyan.
ABS-CBN, GMA. Ang GMA mga kababayan, although, ewan na natin kung anong connection ni Tambaloslos dyan, pero partner na ngayon sila ng ABS-CBN, which is part owner na si Tambaloslos mga kababayan. Di ba? long before the issue reached impeachment proceedings. In a briefing on Tuesday, August ayan na 12, naman ang Palace animal! Press Officer Claire Castro Ayan na responds naman. to Duterte's statement that she would only answer allegations against her in the proper forum. Castro hits back at Duterte, Hits back saying na that naman. she should have clarified the issues right from the start. Noon pa po dapat niya ginawa. Ito mga kababayan, no? Magtitiis tayo dito sa animal na to mga kababayan. Hanggang 2028. Dahil, apparently mga kababayan, sinabangag ang nagluklok dyan. Akala natin si Jerois, pero nilagay pala talaga dyan yan mga kababayan ni Bangag. Ara, yan oh. Grabe mang twist mga kababayan. Expert na liar. Pathological liar ito. Palang dapat nalinis na po sa COA pa lang. Ito sinasabi niya, oh. Ito dapat sana dati pa sinagot. Sinagot na nga yan dati. Hindi lang kayo nakaintindi. Oh, lies and lies, mga kababayan, na hindi daw sinasagot. Diyos ko. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay Notice of disallowance. Tapos na yun. Cleared na ng COA, ungas. At yung notice of disallowance, hindi yan ibig sabihin na kinurakot. Lahat talaga nagkaka-notice of disallowance. Ibig lang sabihin yan, kailangan lang proper na mga documents pa. At yung notice of disallowance, mga kababayan, sa DepEd, mga kababayan, kasi sa regional daw yun, sabi ni Sara Duterte. Yung mga regional divisions, mga kababayan, na kulang-kulang yung mga dokumentos hindi pa na-comply, tapos naabutan na ng deadline. Kaya nagkaka-notice of disallowance, hindi ibig sabihin mga kababayan na kinurakot agad yun. Ito no, sinungaling mga kababayan no. Grabe man twist talaga no. At yung mga notices of disallowance mga kababayan, na-comply lahat yon, naibigay, naihabol lahat, and then na-cleared. At yung ibang notice of disallowance ng DepEd mga kababayan, dati pa, hindi pa si Sara ang DepEd Secretary. na ipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment Kumanta ka na lang ng proceedings bongga kaday. kung naging maliwanag lamang ang kanyang Oh. pag-explain. Shut up, clearing. Wala pa yung issue ninyo dyan sa confidential fund, etc. Plano nyo nang mag-impeachment talaga. 2023 pa mga kababayan, sinabi niya ni Franz Castro. At in the first place, kayo ang nagbitag kay BP Sara. Oh, sila Bangag mga kababayan, binigyan ng pondo kay BP Sara galing sa Office of the President. Pinagamit mga kababayan dahil gagawa si Sara ng mga satellite offices all over the Philippines mga kababayan and then kalagitnaan na yun ng taon ng 2022, inubos na ni Leni Robredo ang pondo mga kababayan. Kaya tinanggap din ni Sara para magamit naman. And then, yun pala mga kababayan, yun ang ginawang bitag. Tingnan niyo ang mga animal na to. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano Dapat ikulong ito, no? I-audit ito, mga kababayan. naggastos ang confidential funds niya. Salbahe Oh, napakasalbahe. Allegations of confidential funds misuse are among the ground. Hanggang ngayon, move on mga bayaran media. 2025 na, confidential fund pa rin ang pinagsasabi nyo. Cited in the impeachment complaint against Duterte. This includes the reported spending of 125 million pesos in just Tapos, anong sabi? Billions and billions of pesos kung hindi trillion mga kababayan ang ginamit. Si Amy mismo ha, ginastusan daw ng trillion ang impeachment ni Sara. Si Amy nagsabi ha, trillion. 11 days. Before the impeachment complaint was filed, Duterte was asked to explain her office's use of confidential funds before the House of Representatives. Hindi niya pwedeng lakas ay mga kababayan dahil ongoing ang audit. The nature of confidential na gusto namang ipabulgar na Franz Castro mga kababayan is hindi pwede dahil pwede makompromise ang national security. Dahil ang ilan doon mga kababayan ginamit para panlaban sa recruitment ng mga rebelde, komunista doon sa mga guro mga kababayan sa DepEd at mga estudyante. Yan ang gusto nilang malaman. Kung sino-sino yung mga tao mga kababayan na mga informant, mga agent ni Sara. Kaya kating-kati sila mga kababayan malaman sino itong tinatawag nilang Piatos, alias Piatos. Hindi pa bawal yan mga kababayan na maglagay ka ng codename dyan. Sa makatuwid, kahit wala nga daw resibo pwede, sabi ni Martires. However, Duterte consistently declined, especially during the 2024 deliberations on her office's proposed 2025 budget. The Vice President Sige, twist pa more!
Inquirer na pagmamayari ni Tambaluslos mga kababayan na relative. Inquiry into the alleged misuse of funds, calling it unnecessary and based on unsubstantiated allegations. Ay nako, kaaga-aga na high blood tayo. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.